ngayon po, ang magiging topic po natin sa gabing ito is about tribulation. At kung may tanong po ako sa inyo, kung meron po kayong idea or some of your wala pa pong idea sa magiging topic po natin, kung meron nang gumugulo sa isip niyo about sa topic po natin, you can comment or ask any questions po para po sa topic po natin mamaya. At ngayon po yung magiging magiging series naman po natin sa gabing ito is about tribulation naman po. Kaya I just want to thank God po sa buhay po ni Tatay, Bishop Ernesto. Siya po yung magta-topic sa gabing ito. Kaya palakpan po natin si God sa buhay po ni Tatay Bishop. Okay. Magandang hapon sa inyo lahat. Salamat, Brother Ron, at sa iyong pag-introduce sa akin. At purihin ang Panginoon. And then, salamat din kay Marco and Sister Glenda Marty, ang Pastora Cynthia, ang kanilang pastora doon sa Bangkol, Zambales, yung ating Christ Center. So, congratulations sa inyong dalawa. At kayo ay ginagamit ng ating Panginoon. So, salamat sa Diyos. So, I'd like to welcome, yan, yung dalawa, no? Marco and Glenda, how are you? And also, kayo naman dalawa. Yan. Thank you, si Pastor June Balandra, andyan na si Pastor June Balandra, praise God. Si Riza Lee Belleza. Anong church ka, Riza Lee? Si ano ito? Si Lee, kilala ko lang ito, si Belleza. Okay, sige, welcome, Naka-dark, yung ilaw mo kasi itim yung ilaw mo, kaya hindi makita mo, Okay. So, joke. And then, Pastora Cynthia and Elena. Pastora, kaway-kaway. Yan, yun, naririnig. Pag sabi kong kaway-kaway, hindi siya nakakarinig. Sister Baby Balbalida. Yan, kaway-kaway, Sister Baby. Bless you. And Hannah Shield Balandra. Kaway-kaway. Yun, kumakaway na. Yun si Hannah. Praise God. Sister B, yan, kumakaway na rin. So, thank you very much sa inyong dalawa. Pagpalain kayo ng Panginoon. And then, si Abby Perez and Jordan at saka si Joas. At syempre, si Ate Abby Talastas. Yan. And also, our viewers from Facebook. So, you are very much welcome. Meron tayong 13 viewers dyan. So, pagpalain kayo ng Panginoon na sana ito ay maging kalakasan ng inyong lupang katawan at kaluluwa at espiritu. No? So, salamat. So, ang ating topic, this is all about the tribulation. And then, sa tribulation, nahati ito sa divided by 3. The first 7 is we call the 7 seal. Another 7 is we call the 7 trumpet and the 7 bowl. So this is 21, no? Na pag-aaral natin. Siyempre, hindi natin makukuha sa isang upuan lang yan. So we will study about this. At samantalayin natin habang tayo hindi makalabas ng ating tahanan, kaya tayo naman ay mag-aral ng salita ng Panginoon. All things work together for good. And we will use the panoramic view in God's blueprint. Siyempre, kailangan din natin gamitin yun para makita natin yung plano ng Diyos. Itong pag-uusapan natin ay nasa Bible. Now, this is the tribulation. Tingnan natin kung ano yung mga katuruan ng Panginoon about this kabagabagan. Ito yung dakila, no? At least dakila, kabagabagan. So, pag sinabing kabagabagan, tribulation, this is about suffering. No, suffering, pero kakaibang suffering ito. Torture ito, no? Torture. So, we will tackle one by one. So, kung pinag-aralan natin nung nakaraan sa blueprint, sa bus lang tayo, ngayon bababa tayo. No? Para makita natin kung paano ito. Okay? So, but before we do that, let's bow our head, let's pray, let us ask God His divine intervention. This is food for the mature Christian. Lord, salamat po, and we ask your protection and guidance and help us, oh God, kahit sa malalim na pagtuturo ay meron po kami maintindihan, maunawaan, sapagkat batid mo na kailangan po namin ang mga information to transform us, oh God, at pakita po namin ang totoong pag-asa na mula sa iyo. At para hindi po kami mangmang sa mga nangyayari sa aming kapaligiran, lalo na sa aming kapanahonan, nalalapit ang iyong pabalik. Maraming pong salamat, Panginoon. Isang pribileyo muli sa amin na kami magkatipon at pag-usapan ang mga bagay-bagay na siyang mangyayari for the future. At ito po yung nagaganap na sa aming kapanahonan. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. So my topic is about the Great Tribulation. Now,
Let's begin in the book of Daniel, chapter 9, verse 24. Okay, now, tayo. In verse 24 dito, meron pang hula dyan kay Jeremiah, pero tingnan mo natin kay Daniel. No? Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel. So ito yung ano na, second na ito, no? Pero meron sa Jeremiah. Mamaya, basahin natin yun. 70 sanglinggo ang ipinasya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan upang tapusin ang pagsalangsang. Supposed to be, this is original plan. Pagdating ng 70th week, tapos na, no, ang pagsalangsang. Supposed to be ganon. Kaya lang hindi nga natapos. Mamaya, sabihin natin, no? Why? Because they rejected the Messiah. Hindi natapos. Kaya yung 70 sanglinggo, na-divide yung pang-pito. Yung huling-huli. Mamaya, tingnan natin. At upang wakasan ang pagkakasala, supposed to be, at upang linisin ang kasamaan, sana, nawa, pero nabinbin. At upang dalhan ng walang hanggang katuwiran, at upang tatakan ang pangitain at ang panghuhula, at upang pahiran ang kabanal-balalan. So, yun talaga dapat. So, pag isinal lang si Kristo, namatay si Kristo, tapos na sana. No, tapos na sana. Kaya lang, yung parable, he was rejected by his own people. Kaya imbis na ulibong totoo, ang alagaan, pinutol. For the meantime, at kumuha ng ulibong ligaw at isinugpong. Na bagaman, hindi dapat pero ginawa ng Panginoon. And true po, nangyari yan. So kaya nga, yung 7 years tribulation, ito mararanasan natin kasi may 2,000 taon nang naputol yung 7 years na yun na supposed to be nakadugtong yun sa krus. Kaya lang, because of these people, they rejected Jesus Christ as their King. 25. Iyong ngang talastasin at bulayin na mula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem sa pinahirang na prinsipe, magiging 7 sanglinggo at 62 sanglinggo. Ito'y matatayo uli na sa may lansangan at kuta sa makatid bagay ang mga panahon na mabagabag. So, parang ganito yun. Meron tinatawag na the 69th week na putol, dapat pasok agad ang 7. Pero dahil hindi nga nangyari at hindi naganap, nagkaroon ng gap. No, yun nga. Mamaya, pumunta natin sa tinatawag nating the panoramic view. Okay? Now, let's go on. Let's continue. Next. Matthew 24:21. Tingnan natin yung hula ni Christ. Sapagkat kung magkagayon, magkakaroon ng malaking kapigatian. No? Tinutukoy niya rito, malaking kapigatian, this is the great tribulation, na ang gayon ay di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang sa ngayon, at hindi na mangyayari kailaman. Once lang yun. Malibang paikliin ang mga araw na yun, ay walang lamang makaliligtas. Kaya yung tribulation na yun, tsaka yung panahon natin yun, talagang very short, no? Isi-shorten talaga. Datapwat, dahil sa hinirang ay paikliin ang mga araw na yun. So, yun yung nakalagay sa Bible. So, meron din tayo different kinds of tribulation. Jesus said in the word, you shall have tribulation. Ba? Yan sabi lang, John 16:33. In the word, you shall have tribulation. In the word, you shall have problem. In the word, you shall have tension. In the word, you shall have turmoil. Tapos sabi niya, but be of good cheer. Lakasan niyo loob niyo. I have overcome your problem. Yan. Now, be of good cheer because I have overcome the world. Yan. Papasok ngayon yung trust. So, papasok tayo dun sa salitang trust. Kaya pag meron kang tension in life, dapat umiral, be of good cheer, o lakasan mo lang mo, because I have overcome the world. So it is again your part to become strong, to be courageous,
to confront the trial in the name of Jesus. So kasama na rin yung prayer para huwag kang manghina. So merong malaking kabagabagan. Itong malaking kabagabagan na ito, sabi, sa ngayon ay di pa nangyari buhat ng pasimula ng sanlibutan. Grabe itong itong Great Tribulation na ito. At meron tayong alam sa Bible yung Sodom and Gomorrah at saka Noah's flood. Sa Sodom and Gomorrah, pag binuhusan ng apoy ang isang lugar, just only a minute, patay. Diba? Ang Noah's flood, it takes only a minute, lunod ang tao, patay. Nangyari yan, buong mundo. Sodom and Gomorrah, doon lang sa part ng Sodoma at Gomorrah. Kumbaga, huwag lang mangyari, tay-tay ang ulo. Parang gano'n eh. So, this is more than Sodom and Gomorrah kasi dito sa Great Tribulation, especially doon sa part ng last, lalo doon sa bow, yung pagbuhos ng mangkok na puot ng Diyos. This is the wrath of God sa mga may tatak na 666. Kaya nga dito, mamaya, sa mga panahon susunod, pag-aaral natin kung gano'ng katindi, gano'ng kahirap yung mga ganyang pag-aaral. So, i-share ng Panginoon. Ngayon, ang bilis ng panahon, di ba? Ang daming mga instant food, instant drink, di ba? Instant baby. Ang dami ngayon eh. So, pinaiksi talaga ang buhay ng tao. Maiksi. Tapos, pinaiksi din ang panahon. Kapapasok lang natin ng January, papasok lang tayo sa Bear. Diba? August, ano sunod sa August? Bear. September. At pagdating ng September, parang hinihila na yung December eh. Magugulat ka na lamang, nasa January na naman tayo. So, gano'n ang panahon, napakabilis talaga. Okay? Now, let's go to the panoramic view. Tignan natin yung pinaka-map natin. Ito yung ginagamit natin map. Mapapansin ninyo, dito sa mapa natin, merong antikristong nakatayo. Ituro mo lagi. No? Yan. Yung malapit sa Golden Age. No, yan. Binalikan na natin tribulation kasi sa tribulation, nakita mo, Abi? Yan. Okay. Ayan, yung may taong nakatayo sa pagitan ng Golden Age at Church Age. Yan. Yan yung 7 years Great Tribulation. Okay? Turo mo lang Yan. Yan ang 7 years. Naputol yan, nahiwalay yan. No? Na supposed to be, yan ay nakakabit. Okay? Nakakabit yan. Basahin natin ang Daniel chapter 9 verse 2. In the first year of his reign, I, Daniel, understood by books the number of the years, whereof the word of the Lord came to Jeremiah, the prophet, that he would accomplish 70 years. Supposed to be 70. Tatapusin in the desolation of Jerusalem. 3. And I set my face unto the Lord God to seek by prayer and supplication with fasting and sackcloth and ashes. Okay? Now, let's go to Jeremiah. For thus saith the Lord, that after 70 years, not 70 years be accomplished, a Babylon will visit you to perform my good word toward you and causing you to return to this place. Supposed to be, tapos na yung heavy drama. Okay? Dapat tapos na yan eh. 69, 70. Tatapusin niya. Itong tribulation, tatapusin niya ito. Dapat ito, tinapos niya yung panahon na doon sa nakadugtong nung after crucifixion of Christ, dapat imbis na itong Gentile nation, ito yung ulibong ligaw, tayo yung mga hintil. No, tayo yung mga nabansagan na aso. Pero thank God, binigay sa atin, no? So all things work together for good. May binigay sa atin ng Panginoon yung kaligtasan na dapat sana sa Israel lang. Kaya sabi ng Bible, thou shall call him Jesus, for he shall save his people from their sin. Okay? So, it's supposed to be dapat ganun. Kaya lang, siyempre, inayawan eh. Inayawan. Do you remember yung parable ng ating Panginoon? Naganda siya ng piging. Tapos sabi niya, sige, mag-invite kayo, punuin niyo ang aking bulwagan. Kaya po, nagbalik yung Lord,
Ayaw ng iba. Pumunta kayo sa mga iskinita, invite nyo yung mga pingkong, mga bulag. Yan. So, ayaw nila, kaya nag-invite ang Lord para mapuno yung bulwagan at ang nakuha, yung mga hintil naniwala. Now, I have a question. Tanungin ko kayo. Bakit ang Israel hindi nila nakilala si Kristo nung nagsasalita sa kanila in the flesh? Sabi ng Book of Acts, ipapadala sa inyo ang isang propeta na siyang nagsalita sa inyo sa ilang. Eh, sino ba ipinadala na yun? Si Jesus. Now, bakit hindi nila nakilala si Jesus? Bakit tayong mga hintil nakilala natin na yung nagsasalita sa ilang ay yun si Kristo? Moses, Noah, diba? Abraham. Sa natin babase yan. Sabi ni Jesus, walang sino mang nakarinig sa Ama kundi ang Anak. O sino yung narinig natin doon? So, siya yung Savior, siya yung Messiah, siya yung Christ na hindi nakikita pero nagsasalita. Diba? So, bakit hindi nakilala? Bakit ipinako sa krus? Pero tayo, hindi naman natin kalahi si Kristo in the flesh, pero bakit nakilala natin? The question is this, anong wala sila na meron tayo at anong meron tayo na wala ang Israel, ang mga Hudyo? Tanyo hindi natin lahi. Pero, bakit mas tinanggap natin na supposed to be yung Holy Spirit para sa kanila? Kumbaga, Jesus is the vine and we are the branches. We become the branches. Labag man sa kaugalian, pero kinuha niya ang ulibong ligaw at isinugpong sa puno. Kaya yung katas ng puno, which is the Holy Spirit, Jesus is the vine and then the Holy Spirit that will flow from the vine to the branches and we are the branches. So, bakit sa atin napunta? Okay? So, yun na isang ang wala sila, faith. Nagkaroon tayo ng faith. Kaya mas nakilala natin because faith cometh through hearing. You see? Kaya ang ginawa ng Panginoon, binaba niya ng isang hatol. So, sa Roma, sinulat ni Paul. Sabi niya, no more Jews from now on, no more Greek, no more Gentile. All had sinned. So, kumbaga, nabura muna for the meantime, yung focus ng Diyos sa 70th, naputol at napunta sa mga hintil. So, yung 70th week, yung tribulation, sabi niya, to follow yan. To follow. Why? Kasi si Paul, ipinangalan niya ang crucifixion, si Jesus, at ang kapangyarihan ng kaligtasan, tinanggap ng mga hintil. So, nasa plano rin ba yan? Plano rin yan. Sabi ng Panginoon kay Abraham, I will bless all the nation because of you. Nakaplano din yan. See? So, mapapansin natin na itong gap na ito, Okay, ituro ulit natin. Itong grace of the church, hanggang dito sa may mamang nakatayo, which is the Antichrist, 7 years yan Okay? Yan, ituro mo ko. Yan. Yan ay gap. Yan ay gap. Yan ay isang puwang na nagkaroon ng time ang mga hintil sa pamamagitan ng pagpapala. So, parang ganito buti na lang. Tinalikdan, kung hindi, yari tayo. Kaya all things work together for good. Kaya umikot yung plan ng Lord. Lagi ko sinasabi, from Jerusalem to Europe, nangaral si Pablo, umikot siya sa Africa, diba? South America, umikot sa Asia. Hanggang ngayon, umikot at pabalik uli sa Europe yan. At merong isang theologian, napipredict niya ang Antichrist is coming from the Europe. Siya ang papasok doon sa temple. There are 3 kinds of temple. Solomon's temple, Zerubbabel's temple, and then the Antichrist temple. Kaya yung templo ng dating templo, mukhang mayroong mosque na ron at ngayon magtatayo sila. Pero ang papasok dito yung Antichrist. Okay? Now, let's go sa ating tinatawag na panoramic guide. Sige, next. Ayan. Pansinin natin.
So, supposedly, Daniel chapter 9, 24-25. This is, we call the 69th week. Turo mo, Abi. No, 69th week. Pakiano mo yung araw. Yan, 69th week. Pagdating sa cross, naputol. Kasi nga, they reject Jesus Christ. So, itong pagitan naman na ito, from that cross, going to 2017, gawin natin 2020 yan, yan ngayon ang gap. So, pagdating dito sa dulo ng 2017 na yan, yan ang rapture, yung pre-trib. Pero pwede rin daw maging mid-trib. Okay? So, ilagay mo natin pre-trib, magra-rapture dito. Yan, taas mo, Abi. Yan ang rapture. No? Diyan sa, yan, ganyan. Okay, pag nag-rapture dyan, mag-uumpisa ang 7 years tribulation. So, this is 3.5 wrath of Antichrist, puot ng Antikristo. Kasi tatatakan niya ang tao. Bakit puot? Ang walang tatak, hindi pwede bumili, hindi pwede magbili. Papasok ang biochip. Diba? Pagkatapos ng 3.5 years, papasokin natin lahat yan, kasi madidivide dyan sa tatlo eh. 7 seal, 7 trumpet, at saka 7 bowl. Okay? So, this is, we call the, ano ba yan? 1, 2, tatlong hati yan, no? And then, the next 3.5 years, to complete the 7 years, this is, we call, wrath of God. Puot ng Diyos. Una, puot ng Antikristo. Pangalawa, puot ng Diyos sa mga may tatak. Pero yung kabuang 7 years yan, ang tawag yan, the 7 years tribulation period. Ito yung sinasabi sa Matthew 24, dakilang kabagabagan na hindi pa naranasan mula ng lalangin, langit at lupa, at hindi na mangyayari pa. Yan ang papasukin natin, yung loob na yan. Little by little, pag-aaralan natin kung ano sinasabi dyan, babasahin natin isa-isa, yung mga seal na yan, yung mga trumpet na yan, yung mga ball na yan, no? Iisa-isayin natin yan. 21 yan eh. Iisa-isayin natin kung ano yung nagaganap yan sa panahon na yan. Now, verse 25, Daniel chapter 9, next. Know therefore and understand that from going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah, the prince shall be 7 weeks. Yan. Sa loob ng 7 weeks. And 62 weeks, the streets shall be built again, and the wall even the troublous times. And after the 62, the 2 weeks shall Messiah be cut off. Sorry, crucifixion. But not for himself and the people of the prince, the Antichrist, that shall come shall destroy the city and the sanctuary. And the end thereof shall be with a flood, and the end of the war, desolation are determined. So, ganito yan, no? Ngayon talaga pinag-iinitan ng Israel, no, ang mosque. Madali lang itayo ang Jerusalem ngayon. Just only a month, kasi mga ano ba tawag din yung mga buo na yung mga wall eh, i-assemble eh, maliit lang hindi naman yung templo eh, hindi naman siya gaano kalaki yan. Pag tinitignan ninyo, hindi naman siya, may tawag na, ba tawag din yung mga casket na, parang naka-assemble na eh, at yan ay naka-ready na. Kaya lang, nag-iintay na isang malakas na lindol. Ewan kung inumpisa na ito, no? Kasi malayo naman tayo ron eh. So, may papasok dyan Antichrist because they rejected Jesus Christ. Nakapasok yan at sila yung magbabalik ng lumang pananambahan. Anyway, let's continue. And he shall confirm the covenant with many for 1 week. And in the midst of the week, 3.5 years. Pagdating na, papasok siya, no? Yung Antichrist, he shall confirm, so babalik niya yung lumang pananambahan. Kasi, yun yung nakita ng Israel eh. With many for 1 week. And in the midst of the week, or in the middle of the tribulation, or 3.5 years, he shall cause the sacrifice and oblation cease. Patitigil niya yung pananambahan. Yung, di ba, Israel, kakati ng baka. Patitigil niya yun. Sabi, he shall cause
the Antichrist. It speak about the Antichrist. He. And in the midst of the week, he shall cause the sacrifice and the oblation to cease, patitigil. And for the overspreading the abomination, he shall make it desolate even until the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate. Dito itataas niya yung sarili niya. Parang si Lucifer, no? Actually, si Lucifer nasa loob ng Antichrist, nung tao. Okay? So sa panahon natin, binabalikan lang natin, no? si yung Antichrist at false prophet, hindi pa nilalagay sa impyerno. Kaya nga para tayo, excuse me, para tayo bumaba sa busak ngayon, pinapasok natin yung tinti. Kung ano yung sinasabi ng banal na kasulatan. So, papasok sila dyan. Basahin natin sa Tagalog. Ano? Sa Tagalog, basahin natin. Yung 27. Next. At papagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang linggo. Ibabalik niya, no? At sa kalahati ng isang linggo, in the middle of Great Tribulation, ay kanyang ipatitigil. Ibig sabihin, nag-reign na siya ng marami. Habang tinatatakan niya yung first year, tinatatakan niya yung tao sa buong mundo. Okay? Tinatatakan niya yung tao sa buong mundo. No? Habang naghahabulan na, kumbaga, at yung mga Kristiyanong mga naiwan sa rapture, kung matusunod yung pre-tribulation, nagtatago na rin sila. So, hindi na sila makabili. Yan yung panahon. Habang maganda yung tawag namin dito, the false honeymoon. Why false honeymoon? Guru, yung Antichrist. Tapos, bride naman, yung Israel. Yung 100, especially the 144,000. Madadaya talaga yun. No? Papasok sila doon. Ito yung mga pure Jews na hindi ito nalahian ng iba. Nag-preserve ang Diyos sa 144,000. Next, sabi, at sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay paroroon ang isang maninira, the false Christ, at hanggang sa wakas at pagkapasya ay mabubuhos ang puot sa maninira. Yan ay another, the second 3.5 years, that we call the wrath of God. Pag sinabi niya, ako ang Kristo, ako ang Panginoon, tapos na siya nun. May lalabas siya dalawang witness para patunayan na hindi siya. Papatay nila yung dalawang witness. Ngayon, yung dalawang witness na yun ay mga magbubuking dito sa Antichrist. Yan ang sinasabi ng Bible. Ay, pugutan ng ulo yun. So habang nagkakagulo sa buong mundo, naghahanin mo naman yung nadaya ng Antikristo. Habang ang buong mundo naman ay habang ang buong mundo naman ay nagkakagulo. So kung hindi pa napupugutan lahat ng ulo ng mga Kristiyano sa panahon na yan, nagtatago na sila ng mga Kristiyano, matitigas ang ulo. Kaya mahirap maging matigas ang ulo. No? Napakahirap maging rebelde sa harapan ng Panginoon. Okay? Okay ba yung ating Facebook? Okay. So, kailangan lang talaga tayo na sumunod sa Panginoon sa panahon ngayon. Ngayon, binibigyan tayo ng Panginoon ng information. Ganito ang magaganap. Ang magaganap, may papasok na Antikristo sa Jerusalem. Diba? Ang magaganap, ibabalik niya ang lumang pananambahan. Ang magaganap, itataas niya ang kanyang sarili. Pagkadating ng 3.5 years, ang magaganap, huhulihin sila at dadalhin sila. Buhay na buhay, may damit, naka-brief. Yung Antichrist. Ibig sabihin, physically, with dress, bubuhatin sila ng angel at sila ay ilalagay sa impyerno. Pag-aaralan din natin yan. No? Pero ina-advance ko lang sa inyo. So, inform tayo na ito ay magaganap. Alala ko tuloy nung mga ako yung nagtuturo about the end time. Sinasabi ko sa kanila way back 1998. Mayroong microchip, 1984, national ID, ganito ang itsura ng microchip. Wala pa noon, hindi pa nila alam yun. Lalabas ang Antichrist, pagkakaroon ng man-made virus, yung HIV, man-made yan. No? At meron na tawag na satellite, katakutan niya yung mga satellite na yan, kontua tayo. Pero ang iba dyan ay
control ng ating kaisipan. Naglalabas nga, sinasabi ko ito ngayon, tinuturo ng Biblia sa atin, so it will happen. No? Hindi ito pwedeng hindi mangyari kasi ito talaga. At hindi natin kaya reviewin ng Antichrist kasi nakasulat sila, na bahagi sila ng propesya. No? Bahagi sila ng propesya. Now, pasok tayo ngayon sa isa-isa. Unti-unti natin. Next. Now, this is the sixth dispensation. Ang end naman nito, no? Yung pang-7 na yan eh. This is the seventh seal ending. Okay, sa natin. The reigning of the Antichrist and the wrath of God no, sa panahon ng 7 years tribulation. The seventh seal, number 1. Okay, yeah, number 1. I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard as it were the noise of thunder. One of the 4 beasts saying, "Come and see." And I saw and behold a white horse, and he that sat on him had a bow, and the crown was given unto him that he went forth conquering and to conquer. That's the first seal. So, anong ibig sabihin nito sa unang seal, sa Great Tribulation? This is the reigning of the Antichrist. So, yung white horse dyan, yung nakasakay dyan, na nakita ni David, yan ang paghahari, the one world government. And one world government, meron silang one world leader. Kaya nga, hindi pa nire-reveal yan eh. No? Kung sino yan eh. Pero siyempre, merong napipinto-pintungan yan, napipisil-pisil. Sabi nga iba, maaaring si Obama, wala sa ano ngayon, wala sa posisyon. Pero pwede siyang ibangon uli. Di ba? Sabi ng Bible, nasugatan na ikamamatay yung ano eh, yung Antichrist eh. Pero gumaling at umanga ang lahat. Kumbaga, sa panahon natin, kung hindi man yan ay literal assassination, maaaring posisyon yan, nawala sa posisyon, dating presidente, pagkatapos, kayang ibalik not to stand. Hindi ko sinabing yun pero pwede. Ito rin naman si Trump. Siya ang eager na ibalik no, yung Israel, ibalik yung lumang pananambahan. Siya yung eager na religious. Okay? So, alam natin na kumbaga isang politician at isang religious leader. Ang religious leader is none other than the Pope. The Pope. So, false prophet, and then the first beast, which is the Antichrist, sila yung makikita. So, ito ay reigning na Antichrist. Magre-reign sila. Itong reigning na Antichrist nito, meron pa siyang nauna. No, na kumbaga, John the Baptist, prepare ye the way of the Antichrist. And isa sa mga nakita namin na paghahanda ng Antichrist, yung mga virus na mga pagkain na masasarap, no, yung mga electronic cash, preparation yan yan yung charter change, globalization. Kumbaga, yan yung tinatawag na prepare ye the way of the Antichrist. Kaya ang Antichrist, ang one world government, makakapasok all over the world because of charter change, pagbabago ng mga batas. So, walang magagawa ang sinumang government kasi yan ang nasa propesya, the one world government. Lalo ngayon, nagpapautang sila, pag nagpautang sila, ano tayo? Tayo ay alipin. So, halimbawa, bigyan kayo ng vaccine, pero gamot, pautahin ko bigyan kayo ng pagkain, pero tatakan namin ang tao nyo. Alam mo, magagawa ng tao. Pero tayo, hindi tayo magpapatatak. But we know, this Antichrist will reign. No? Yan yung sungay na nag-iisa na lumabas doon sa 10 sungay, may isang sungay na lumabas. So, it means, doon sa 10 magna region, may leader yun. Okay? Yung toes na nakita ni Daniel, 10 daliri, yan ay 10 magna region. Yung 10 magna region, the world divided into 10 region. And bawat region, nilagyan nila ng chairman. Sabi, binigyan ng panahon, kaunting panahon na maghari. Kaunti lang yan, kasi yun ang pinakalas. And then after that, millennium na yun. Ayun yung sinasabi sa Bible. So, whether we like it or not, ang Antichrist na i-prepare na
No, noon pa. Baka hindi pa sinisilang, nagpe-prepare na sa Antichrist eh. Kasi 1944, pagkatapos ng World War II, pag tinignan nyo yung mga panahon na yon at saka panahon ng ngayon, makikita nyo, yun ay isang prepare ye the way of the Antichrist. Bagamat hindi alam siguro nung magiging Antichrist, hindi alam din ng mga tao. Pero alam natin na ito yun. Di ba? Sino makakapagsabi na yung mga satanic song, katulad yung Another One Bites the Dust, na yung Queen, di ba? Yung Hotel California. Sino nakadiscover na yun ay satanic? Born again. No, itong born again, pinatugtog yung plaka ng pabaliktad. Inumpisahan doon sa gitna, paatras. Ay, di lumabas yung talagang lyrics. Di ba? Yung, basta ang maririnig mo, another one bite to dust, yeah. Another one bite to dust, yeah. Pero pagka pinulay mo siya, nagsasalita yung sa plaka, I wanna taste marijuana. I wanna taste marijuana. O, di ba? Magugulat ka. Sabi naman nila, okay lang yan. Tapos, nyarin tulad nila, ipapagpag lang. Tapos yung mga tumutugtog dyan, bago mag-rock and roll yan, bago mag-jamming yan, mga naka-drugs yan. Diba, yung Hotel California na eh. Yan, daming naman nga eh. Kaya yung mga rock music, ano sabi ng Micah? I hate rock music. Pero ngayon, wala na ngayon yan. Di ba? Iba-iba na eh. Nung si Jimmy Swaggart ay nangangaral, hindi pa siya nahuhulog. Eh talagang yan ay very conservative pagdating sa tugtog. Talagang nire-review niya. Yung mga panahon 1980s, ay, pakikita niyo yung anointing, no? Tumatay yung tao. 7,000 congregation. Pagka siya ay nangangaral, evangelist siya eh, sa TV. Talagang magugulat ka eh. So, lahat yun, the gospel preached not all nation, kasama itong Antichrist nito, na siya ay nag-reign at magre-reign. May mga nagsasabi nga, kami mga pastor nag-uusap. No, yung mga pastor from abroad, gaano din sila, katanungan. Pasok na ba tayo sa tribulation? Yan. Kasi ang rapture, di ba? Pre-trib. Pag sinabing pre-trib, rapture took place before tribulation. Mid-trib, in the middle of the 7 years, rapture will take over. Post-trib, tatapusin ang tribulation bago mag-rapture. Aba, pagka narating natin ang post-trib, matira matibay. Eh, ngayon pa lang, nagwawala yan. May looting, patayan. Ha? Paano ngayon? But alam natin na we are protected by God. Paano yung iba? Pero siyempre, kahit gano'n, dadaan pa rin tayo sa mga mahigpitang labanan. Ilalak mo bahay mo. Hindi ka makalabas, hindi ka makabili. Diba? Hindi ka makabili ng battery kasi ang kailangan, meron kang tatak. Ay, tapos electronic cash pa, saka kukuha ng pambili. Hindi ka naman pwede magtrabaho kasi ang requirement ng employer may tatak. Diba? Magtatanim ka, iba na humukay. E ngayon, ang daming umayo sa Indian Mango, nagkakalaglag. Pero sa panahon na yon, pati dahon kakainin. Bulaklak pa lang, kakainin na. Baka maagaw pa ito na iba. Kainin ko na yung bubot pa lang. Kung aabutin tayo ng ganong senaryo, paano ka makakasakay sa bus para makauwi ng probinsya? Makatawid dagat, punta ka ng Mindoro. Dahil doon may mga bundok. Paano ang gagawin mo? Kaya tanong nila, Bishop, pasok na ba tayo sa tribulation? Kasi sa nangyayari, yung mga disaster na nagagaya. Itong January, ang daming nangyari. Pagtutok lang ng bulkan na yan. Diba? Kita ninyo. So, yung mga sunog sa Australia, mga balang. Pag tinignan ninyo, tapos yung mga pagre-reign ng Antichrist, yung mga mayayaman super elite, yung mga pagtulong nila, no? Kita nyo, laganap yan. And then, the gospel also preached all nation. Tapos, namumukad ka ng Israel ngayon, naririnig natin ngayon ang bansang Israel. Diba? Nag-uuwian na, nagbabalikan sila sa kanilang bansa. Bakit? Bahagi yun ng prophecy, kaya tanong nila
tayo ba ay pasok na sa Great Tribulation? Ito, naaamoy natin. Amoy tribulation. Kung pasok o hindi ko alam, pero naaamoy ko, may amoy tribulation na. Kasi, katulad ng electronic cash, o di ba, mindsetting yan eh. Dati, macro, no ID, no entry, yun lang marinig mo. O ngayon, pasok na yung ID. September, sabi ng balita, September, yan, ipupulblas yan. September, yung national ID. Medyo late na nga tayo. Isa yan sa sistema. Why? Mindsetting yan. Kasi after IDs, and then papasok dyan ang tinatawag na chip. Ibabaw sa kamay. Yan ang susunod yan. So, ang reigning ng Antichrist, pasok na sa gobyerno. Diniscuss ko rin sa inyo. Ang battle nung araw, from highest position, no, Malacanang going to ground. Pero ngayon ang battle, baliktad. Nung araw pala, from ground to Malacanang. Suko ang bandera. Pero ngayon, baliktad na. From top, from the president, going to children, no, sa mga bata. Ganun ang digmaan ngayon. Di ba? Kaya ang digmaan, through tinatawag na mind doctrine, no? Dudoktrinahan ang isip ng mga miyembro ng United Nations. Halimbawa, sa health, dudoktrinahan yan. Di ba? Kaya, World Trade, dudoktrinahan yan. Ito ang kailangan pambili. Kaya pagka meron silang bansang lumalakas at lalaban sa kanila, pinababagsak nila yan. Yung bansa. Nino? Ng secret society, yung mga super elite. Okay? Sila yung nagpapabagsak. Okay, next. Number 2. Yan. Pagkatapos ng reigning niya, no, sa Revelation 6:3 naman, at nang buksan niya ang ikalawang tatak, second seal, narinig ko ang kalawang nilalang na buhay na sinasabi, halika, at may lumabas na ibang kabayo at kabayong mapula, at ang nakasakay dito ay pinagkalooban mag-alis sa lupa ng kapayapaan at upang mga patayan ng isa't isa at binigyan siya ng isang malaking tabak. Tabak means war. Nung sinabi ni Christ, I come not to give peace, but sword. Ibig sabihin, pag sinabi sword, war. War between believer and unbeliever. Magkapatid, sa laman, Kristiyano at hindi, magbabakbakan. So sabi ng Bible, inalis yung kapayapaan doon sa second seal. Lumabas yung kabayong pula. Red means war. So, merong war na magaganap. No? Pero, siyempre, control yan, control. Kung meron mang alingaw at may digmaan, control pa rin yan na Antichrist. Okay? So, and ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. Okay, halimbawa, nag-i-clear ngayon. Sinasabi ngayon ng Amerikano, huwag ninyong gagalawin ng Pilipinas, darating kami sa China. Diba? At si Teddy Locsin, tumatayo ngayon, na puprotektahan ng ating mga isla na yung karapatan natin ayon sa hatol ng tribunal, no, yung sa United Nations, sa saklaluhan talaga nila. Pero ang China patuloy na nangangamkam ng lupa ng ang dagat ng mga may dagat. So si Duterte naman nangihingi ng vaccine, no, bibili pala sa China. Pero lalaban naman tayo kasi ang pinaglalaban natin yung karapatan. Ang Amerika naman ngayon, nagbabadya. Now, this is we call the rumors of war. Muntik na nga yung Iraq yan. Iran, tsaka Amerika. Muntik na yun. At ngayon, ito namang China, no? Naluluto yung digmaan. Kung matuloy man yan, ibig sabihin, magkakaroon ng malaking problema. Pag pumutok ang
digmaan, pero control pa rin yan kasi may plano ang Panginoon. Tingnan natin ang susunod, ha? So, then next, tingnan natin. Yan. So, this is the black horse. Let's read. Dito tayo magwawakas. Chapter 6, verse 5. And when he had opened the third seal, I heard the third beast say, Come and see. And I beheld, and lo, a black horse, and that sat on him had pair of balance in his head. And I heard a voice in the midst of the four beasts say, A measure of wheat for a penny, 3 measures of barley for the penny. And I see thou hurt not the oil and the wine. So it means the black horse is the effect of war. Pagka may war, may famine. Di ba? So ibig sabihin, hindi makapag-deliver ng oil ng langis ang mga barko kasi may gulo. So hindi makakapag-reproduce ang ating mga factory, hindi makakapagdala ng gulay ang Baguio sa Metro Manila. Walang gasolina ang mabibili. So pati yung ating mga kuryente maapektuhan. So it create famine. Kaya nga, war, pag may war, it create famine. Pestilences. Paano tayo, miski yung tubig, di ba? Maapektuhan. Ngayon, meron tayong mga deep well na ginagamit ng lawasa, di ba? So, miski yung ating dam, yan yung mga kuryente rin na nagpapatakbo para iangat motor. No, yung kanilang mga mabibigat na nakaharang. So, magkakaroon ng famine. Pag nagkaroon ng famine, magpapatayan ng tao, magkakaroon ng looting. Papalikin ng mga bahay-bahay. Alam mo, yung bahay na yan, hindi lumalabas. Mukhang maraming pagkain yan. Pasukin natin mamayang gabi. O, hindi pag pumasok, patayan. Kaya, lalaban yung may-ari ng bahay. Magpapatayan yan. Kukuha ng mga baril yan. Sa atin, hindi naman pwedeng ganun. Babamboy lang natin. Hindi naman natin papatayin. Kaya lang, siyempre, pagka nagkaroon ng tagirap, ito nga lang Nakaumpisa lang ng lockdown uli. Bumili na ako ng diaper ng apo ko. Ito ang kapal ng tao. Di ba? Ang dami ka, ang haba-haba. Punta ako ng SM ang uno. Ang haba ng pila. Punta ka ng mga pure gold na maliliit na pure gold. Ang haba ng pila. Punta ako sa Plaza Pure Gold. Ang haba ng pila. E di ginamit yung may wagang ID ko, yung senior. Pasok ako agad. Diba? Sabi ko, Sir, senior. Parang may power yung ID ko eh. Sige, sinali po. Nakatitig sa akin yung ibang kapilang haba. Ang haba-haba. E doon ako umarap sa guardia agad, sa may pinto. Binunod ko yung may wagang ID ko eh. Siya, senior. Sige po. Yung quarantine pass niyo. Ito. Okay, pasok po. Binaril mo na ako sa loob eh. Tapos saka hinugasan ng kamay ko. Pasok ako. Tapos kakaunti ang laman ng tao sa Pure Gold. Nando doon sa may labas lahat. Yan, sabi ko, isa na naman kami. Pero salamat sa Panginoon. Now, pag dumating ang famine at tayo ay hindi pa na-rapture, ayan ang mabigat. Kaya ang panalangin natin, sana before tribulation period, the rapture took place. Maiangat tayo. Meron kasing verse sa Bible na hindi tayo kabilang sa kapigatian. Merong verse sa Bible. Okay? Hindi tayo tinawag sa isang kapigatian. So may ginagamit yan ng mga pre-trib. We are free from that kind of tribulation. But anyway, ito yung mangyayari. May famine talaga darating. Yan ay epekto ng war. Pagka nagkaroon ng war, biro mo, hindi ka na makabili. May famine pa. Kung abutan ka ng ang mabigat niyan, nag-rapture pre-trib, pagkatapos ito inaabot ng mga naiwan sa rapture. Kaya ingat ka, no? Dapat huwag ka lang mag-rebelde. Huwag ka lang mag-stubborn. Sumunod ka sa iyong magulang. Kung ikaw ay inutusan, i-develop mo na. Huwag mong masterin yung paglaban. Ang masterin mo sumunod.
Yan ang masterin mo. Sumunod ka sa pastor mo, sumunod ka sa cell group mo, sumunod ka sa kahit sa barangay tanod, no? Tumawid ka sa tawiran talaga. So, let us develop our good spirit in life. Kasi kahit ayaw mo, mangyayari din yan eh. Pagbabayaran mo rin yan eh. No? Pagbabayaran ko rin yan. Kaya ang tanong ko lagi, kailan mo gusto magtino? Before or after the rapture? Eh kung ako sa'yo, magtitino na ako before the rapture. Kasi yun talaga tama. Tagal ko na nagtino. 1982 pa, nagtino na ako. Ano ako kasi pasidyo magtino. Tapos si John? Babae yan, maharaw eh. Pero at least nagtino. Kumbaga, siya ay sanga ng Christ-centered na mabunga. Di ba? Tayo, we are ang Christ-centered, ito ay parang isang puno rin. O sabihin natin sanga, na nagsanga. No? Kaya mga Christ-centered churches, sanga rin yan na nagiging mabunga. But anyway, so hanggang dito na lang tayo. Medyo wala tayo ng oras. So remember, the white horse is a picture of reigning of the Antichrist. The red horse is a picture of war. And the effect of war is famine, the black horse. So, ready ba tayo? O sana, mag-disappear tayo, mag-rapture, bago makita yan. Pero siyempre, hindi para sa atin yan. Okay? So, thank you very much and may the Lord bless us. Let's pray. Panginoon, salamat po sa mensahe. Salamat sa aral. At meron po kami information na kung ano ang magaganap sa mga panahon natin. Palayan po kami sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen.